Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus at ang mga alagad ay nagpunta sa Capernaum. Nang sumunod na araw ng pamamahinga, ay pumasok si Jesus sa sinagoga at nagturo. Namangha ang mga tao sapagkat nagturo siya sa kanila na parang isang may kapangyarihan at hindi tulad ng mga eskriba. Bigla namang pumasok sa sinagoga ang isang lalaking inaalihan ng masamang espiritu at sumigaw, "Ano ang pakialam mo sa amin, Jesus na taga Nazaret? Naparito ka ba upang puksain kami? Kilala kita, ikaw ang banal na mula sa Diyos." Ngunit iniutos ni Jesus sa masamang espiritu, "Tumahimik ka, lumabas ka sa kanya." Pinapangisay ng masamang espiritu ang mga tao at sumisigaw na lumabas. Naggilalas ang lahat, kaya't sila'y nagtanungan, "Ano ito? Bagong aral? Nauutusan niya pati ang masasamang espiritu at sinusunod naman siya." At mabilis na kumalat sa buong Galilea ang balita tungkol kay Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati naman ang katabi ng pinagpalang umaga. Gising ba yung katabi ninyo? Buti naman, gising. Ano po? Nais ko pong simulan ng ating pagninilay sa isang kwento. Alam niyo po, naalala ko, nung nasa seminaryo pa ako, tandang-tanda ko, 2nd taon ko sa seminaryo. Kami ay pinahulaan ng isang grupo mula sa simbahan kung saan po ako na-assign para mag-serve. Pinahulaan. Sino may mga taong simbahan, naniniwala sa hula? Naniniwala ba kayo sa hula? Minsan. Itong grupo ng mga taong simbahan na to, tinanong kami, nung aking batch, kung ano ang aming birthday. Isa-isa. Sinabi ko naman, wala naman akong kaalam-alam. Hindi ko naman alam na iyon pala ay para sa paghuhula. Kaya sinabi ko, kung kailan ang aking birthday, July 16 po. Laking gulat nila sa kanilang narinig.
Alam niyo kung anong kanilang narinig? Tanungin niyo ko. Sabi ng manghuhula, sa anim kaming batch, sa anim naming magkakabatch, ako lang daw ang hindi makakatapos. Ako daw ang hindi makakatapos at ako daw ang hindi magiging pari. Nung umuwi na kami sa aming seminaryo, inaamin ko, nagkaroon ng tama yung sinabi nung mga taong simbahan na yon. Yung hula, nagkaroon ng tama sa akin. At medyo parang bumigat yung aking pakiramdam. Bumigat yung aking dibdib. Kasi inisip ko iyon. Inisip ko kasi inakala kong yun ay totoo. Kasi pinaniwalaan kong yun ang totoong mangyayari. Kaya apektado ako. May mga panahon, no, na nagdududa na ako. Hindi pala ako magiging pari. Hindi pala ako makakatapos. Kaya naiisip ko noong mga panahon na yan na lumabas na lang. Kasi anong ginagawa ko doon? Sayang ang panahon ko, di sana magtatrabaho na lang ako ulit. Magkakapera pa ako. Ilalabas na lang ako, ba't ko pahirapan yung sarili ko? Hindi naman pala ako magiging pari. Dinala ko yon ng ilang buwan. Sa sarili ko, sa isip ko, sa puso ko. Kaya bigat na bigat ako. Gigising ako sa umaga, hirap na hirap. Kasi iniisip ko, hindi naman ako magiging pari. Para saan yung ginigising ko? Para saan yung pagbangon ko? Para saan yung pag-aaral ko kung hindi rin naman ako makakatapos? Napansin ng aking spiritual director na ako'y parang lulugo-lugo at parang wala sa sarili. No, kaya kinausap niya ako, tinanong kung kamusta ako. Kinuwento ko sa kanya ang nangyari. Pinahulaan ako at sinabi, sa aming batch, hindi raw ako ang makakatapos. Sabi ng aking spiritual director na pare, bitawan mo yung pinaniniwalaan mong totoo. Dahil nagkaroon yan ng kapangyarihan sa iyo. Mas paniniwalaan mo ba yan kesa sa sinasabi ng Diyos? Simula noon, binitiwan ko at kinalimutan ang pinaniniwalaan kong totoo. Paglipas ng ilang taon, unti-unti kaming nabawasan. Yung dating 6, sa katapusan, naging 1. At ako ang natira. Mga kapatid, parang ganito po. Ganito yung aral na nais ipabatid sa atin ng ating mga pagbasa sa linggong ito. Anuman ang paniwalaan natin, siyang ating nagiging katotohanan. Kaya kahit na ito ay kasinungalingan, dahil binigyan natin ito ng kapangyarihan, nagiging katotohanan. Kahit kasinungalingan, binigyan mo ng kapangyarihan, nagiging katotohanan. Kaya naman sa ating unang pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomo, sinasabi ni Moises sa mga tao, si Moises, no, pinakadakilang propeta, sabi niya, pipili ang Panginoon ng propetang tulad ko at siya ang inyong pakikinggan. Sa kanya ko, ipasasabi ang ibig kong sabihin sa kanila. Sino mang hindi makinig sa kanya ay mananagot sa akin. Tingnan nyo, si Moises na nagsasabi, siya yung dakilang propeta, pero sinasabi niya, may pipiliin ang Panginoon na higit sa kanya. At siya ang pakikinggan. Hindi si Moises, yung pipiliin ng Panginoon. Ganyan, kamakapangyarihan ang pipiliin ng Panginoon
isang propetang magiging kanyang tagapagsalita. Ibig sabihin, ang kanyang salita ay magmumula sa Panginoon. Ang sasabihin ng propeta ay hindi kanyang sariling salita, kundi salita ng Diyos. Kaya ito makapangyarihan. Sino tong tinutukoy ni Moises na propetang pipiliin ng Panginoon? Si Jesus. Walang iba kundi si Jesus. Kaya kung meron tayong pakikinggan, walang iba kundi si Jesus lang. Sino mang magaling, sino mang matalino, sino mang manghuhula, sino mang hari, sino mang mataas na tao, walang ibang pakikinggan kundi si Jesus lang. Samantala, sa ating ebanghelyo, narinig natin ang kwento kung paano nagturo si Jesus sa mga tao sa sinagoga isang araw ng pamamahinga. Namangha yung mga tao dahil nagturo siya na parang may isang kapangyarihan. At sabi, hindi tulad ng mga eskriba. Totoo nga. Dahil nang magpagaling si Jesus ng isang sinasapian ng demonyo, nakilala siya na mula siya sa banal na Diyos. Mula siya sa Diyos. Kaya totoong may kapangyarihan si Jesus dahil inutusan niyang tumahimik at umalis ang demonyo dun sa kanyang sinasapian ng katawan. At sinunod siya nito. Galing, no? May kapangyarihan yung salita ni Jesus. Kahit demonyo, nauutusang umalis, nauutusang tumahimik. Ganyan ang makapangyarihan yung salita ni Jesus na kahit demonyo, sumusunod. Kaya magandang itanong, no? Magandang itanong sa ating mga sarili, bakit ako hindi nakakasunod sa Diyos? Mas masahol ba ako sa demonyo? Hello? Tanungin niyo yung sarili, no? Yung mga hindi marunong sumunod sa Diyos. Oh, mas masahol ka ba sa demonyo? Yung demonyo, nauutusan ni Jesus. Sumusunod kay Jesus. Kilala si Jesus. Alam ko po, maraming boses at salita tayong naririnig. Hindi po ba? Sa panahon ngayon, ang daming-daming taong may kanya-kanyang opinyon, may kanya-kanyang kuro-kuro. Pero alin sa mga ito ang may kapangyarihan sa atin? Alin sa mga ito ang tinuturing nating totoo? Yung bang nagsasabi sa yung hindi mo kaya? Hindi ka matalino? Hindi ka aasenso? Yung bang tumatawag sa yung hindi ka maganda? Yan bang mga salitang yan ang nagkakaroon ng kapangyarihan? Kaya mo pinaniniwalaan? Madalas naniniwala tayo sa ganun eh. Yung hindi mo kaya, kaya anong ginawa mo? Hindi mo tinuloy. Kasi pinaniwalaan mong totoo. Yung sinabi sa yung hindi ka maganda, kasi morena ka. Anong ginawa mo? Lumaklak ka ng pampaputi. Diba? Kasi sabi, hindi maganda ang morena. Mas maganda ang maputi. Mas maganda ang matangos ang ilong. Kaya ang ginawa mo, binago mo yung sarili mo. Kahit nanay mo, hindi ka nakilala eh, no? Nak, sino ka ba? Kasi binago mo, kasi pinaniwalaan mo yung nagsasabi sa'yo, hindi totoo. Nakikinig ka kung kani-kanino. Kaya sa huli, hindi mo kilala ang sarili mo. Binigyan mo ng kapangyarihan kahit kasinungalingan. At sa huli, pinaniwalaan mong katotohanan. Marami sa atin, no, nung bagong taon, nakinig. No? Nakinig saan? Sa nagsasabi na taon ng dragon. Tama ba?
Oh, sinong nakinig sa atin ng ganon? Oh, yung mga nakinig na yon, no? Anong ginawa? Bumili ng mga pangontra. Kasi hindi daw natin taon ng dragon, kaya bibili ako ng pangontra. Pero hindi naman dragon ang may gawa ng ating taon. Dragon bang gumawa ng ating buhay? Kaya nga sinasabi natin the year of our Lord. Taon ng ating Panginoon. Dahil Panginoon ang may akda ng buhay. Kaya siya lang dapat pakikinggan. Mga kapatid, ito pong turo, ang aral na sinasabi sa atin ng mga pagbasa sa araw na ito. Kaya nga, pakinggan natin ang sinabi ng ating Salmo Responsorio. Sabi, Panginooy, iyong dinggin, wag ninyo siyang salungatin. Panginoon ay iyong dinggin, wag ninyo siyang salungatin. Dahil walang ibang salitang makapangyarihan kundi kay Jesus lang. Dahil siya ay mula sa Diyos na banal, at siya lang ang tanging pakikinggan. Amen? Amen.